Siya po, Panginoon, take your place, Lord, sa aming mga puso, Panginoon. May you be thrown in our midst, Lord. May your name be lifted up, Panginoon. May you be pleased, Panginoon, sa puti mo namin ito, Panginoon. At we, Lord, as we draw near to you, Panginoon, please draw near to us, Lord. Kasi nagkakatiwala, Panginoon, buhay ito, pagkakaroon yung salita. Tunay kayo sa amin ay magpakaya, mag-usap, at magbuhay kami ng iyong Santong Espiritu. Tubuhan kami, at patuloy kami natuto mula sa iyong mga salita. Sa nang nagkakatiwala, Lord, ang buhay ito sa punang mga mahal namin sa buhay, na hindi namin kapiling sa mga oras po ito. Sige, Lord, maraming po salamat sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng parangalan at salamat. Kung aming panalangin sa pagkakas sa pangalan ni Jesus, maraming po sa amin. Amen. Praise the Lord. Narinig ko ito, nabanggit actually sa akin ito ni Regay, na isa sa kasama nila sa OWA officer. Sa Klasik ay hindi siya nakadalo sa ating church. At ang sabi, ang sarap mag-church dito, I don't know exactly kung not so sure kung yung pagkasabi. And then yung ang daming gagawin sa church. At ang tinutukoy niya, ay kesa may wiring na nakikita niya marahil na nasa mata niya ay dapat ay kukunin. And then, last Sunday, may dumalo sa atin na nag-sponsor, isa sa mga nag-sponsor ng youth camp. Narinig ko ito kay Kai, kay Mrs. at iba pa. At yes, from himself, ang tawag ni Kai sa kanya ay Sir Boots. Ang salitang naiyak ako. So, I was asked by my wife kanina, anong title ng message mo mamaya? Yun, title, naiyak ako. Ito ngayon po natin ang salita ng Panginoon sa Nehemias sa Tagalog, pero let me use Nehemiah. Chapter 1, verse 1 to 11. Nehemias o Nehemiah chapter 1, 1 to 11. Pagkatapos po ng 2 Chronicles. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 11. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay kasiyam na buwan ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod, nang dumating ang kapatid kong si Hanani kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda. Kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagtabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon. Hinahamak at ilalain ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Mananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ang aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa.
Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayo muli sa lupaing aking pinili upang sambahin ako roon. Sila at ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod na ninyong nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Ang panahon iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Ang malayo po ng Panginoon ang kanyang salita. What we read, ay the rebuilding of the wall of Jerusalem. Kung saan nangyari po ito sa panahon na wakasan na, ang pagka-exile ng Israel. They were exiled in Babylon. Sa kanilang pagbalik sa Israel, ay pinangunahan po ni Nehemiah ang pag-rebuild ng wall of Jerusalem, sapagkat ito po ay winasak po sa kapangyarihan po ng Babylon. And you may ask, sino ba itong si Nehemiah? As we go along, makikita natin po o makikilala natin sino si Nehemiah. Nagbinibay sa 30 puntos na sa bahagi. Una, ang pangungumusta ni Nehemiah. Pangalawa, ang pag-iyak ni Nehemiah. At ang pangatlo, panguli, ang paggawa ni Nehemiah. Ang pangungumusta ni Nehemiah, mababasa natin sa verses 1 to 3. Particularly sa verse 2, nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda, kinumusta ko silang tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyo nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. So here, nabilisita po si Nehemiah na kanyang kapatid na si Hanani at may mga kasama mula sa Huda, and siya ay nangumusta. Inumusta niya ang kalagayan ng kanyang mga kababayan sa Israel, sa Jerusalem. And here, si Nehemiah speaks na wala pa po siya sa Babylon, sa Israel. Very clear naman yan sa verse 1. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemiah sa anak ni Hakalias. Noon ay kasiyang ng buwan ni 12 taon ng paghahari ng Artaxerxes. Akong si Nehemiah ay nasa lungsod ng Sosa, ang kabisayrang lungsod. Sabi itong Sosa ay bakasyonan ng mga hari ng Persia. Ano po ginagawa po dito ni Nehemiah? Siya po, sabi po ng verse 11, ng panahong iyon, chapter 1, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. So si Nehemiah, he was the cupbearer ng hari ng Persia na si Artaxerxes. And you can imagine, looking at, imagine, cupbearer ng hari ng Artaxerxes. So, impression natin kay Nehemiah? It speaks, kung ang kanyang kagalingan, kausayan, at yes, it speaks of his character. May pagkatiwalaan ng hari, like siya na maghahanda ng kanyang inumin. Ang ginagawa po ng cupbearer, maliban sa ito ay dinadala niya sa hari, tinitikman niya muna bago inumin ito ng hari, to make sure na wala itong poison na maaaring ikamatay ng hari. And yes, we can see here na itong si Nehemiah ay hindi basta-basta. He is a man of character at yes, proficiency o kagalingan, kausayan sa kanyang pong trabaho. Sa Kawikaan, chapter 22, verse 29, Kawikaan 22, verse 29, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Hindi, kapag ikaw ay nag-uusay, na talagang yung promotion, nandyan, darating. So si Nehemiah, siya po ay cupbearer. And so we can also imagine, hindi lamang po yung kanyang kahusayan, yung kanyang karakter, yung kanyang magandang kalagayan. Sabihin na natin, sagdang tikit niya ang hari ng Persia. Kasi imagine, again, may pagkatiwala sa iyo, yung inumin ng hari
At yes, maliban doon, talagang napakaganda ng kanyang kalagayan. Hindi po siya church or temple person, hindi was just an ordinary Jew. Hindi po siya priest, hindi siya prophet, hindi siya temple worker, pero yes, meron siyang nag-aalag na concern, na pagmamalasakit. Pangalawang puntos, ano po kanyang pinagmamalasakitan? Sino kanyang pinagmamalasakitan? Pangalawang puntos, ang pag-iyak ni Nehemiah. Ang pag-iyak ni Nehemiah. Sa verse 4, nang marinig ito, naupo ako at napaiyak. Naupo ako at napaiyak. What made Nehemiah cry? Again, sabi sa verse 3, sumagot sila, kapatid ni Nehemiah na si Hananiah at ang kanyang mga kasama, kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula nang sunugin iyon. This is what made Nehemiah cry ng kanyang mga kababayan ng Israel hanggang ngayon, kasalukuyan ito na sinulat na nabalitaan at kausap niya ang kanyang kapatid, wasak ang pader ng Israel. I said kanina sa pasimula, na napaiyak si Sir Boots. At isa sa narinig ko po, na yung dahilan niya, na siya napaiyak dahil daw sa nakita niya ang church natin na maraming ayusin. Maraming dapat gawin. Ang tinutukoy niya ay ang church building. Bagamat I also believe na maaaring naisip niya rin na what our church building looks like reflects our concern sa church. Tinutukoy ko pong our is tayo as member ng HLFC. I do believe na maaaring sumagi rin sa isip na ito. As you observe na maraming sira yung ating simbahan, ay maaari rin niyang naisip yung ginagawa ng mga member dito. You may say, kasi Pastor, bakit pa kasi hindi pa natin ito pinapagawa? Well, yes, marami kung ilang mga kadahilanan. But yes, of course, may plano po tayong gawin. But on my part, I am saddened, okay, minsan nalulungkot, every time ako pupunta po dito, at mapapansin ang tuyong-tuyo nating mga halaman sa harapan ng simbahan, lantang-lanta, if not, ay patay. Hindi ko na maalala kung ilang beses siya naripay. Patay, bumubuhay, patay, bumubuhay. Ang sadya po yung makikita po natin, ang dami hugasan sa lababo. Madumi ang CR natin. Mga gamit natin nakakalat. Upuan nakakalat. I really observe this, no? Pag tapos natin mag-iipon-ipon, paano natin iniwan yung mga upuan? Yun din natin. Kung paano natin, kung saan natin nilagay yung mga upuan, hindi natin iniiwan lamang. Sa dami po natin, sa church na ito, hindi natin mapanatili o ma-maintain ang kaayusan at kaalisan ng church. Well, you may say, Pastor, mag-hire tayo ng bayarin kaya, ang babayaran para ma-maintain ang church. Well, ang sagot ko, really? Kailangan talaga natin? Hindi ba natin pwedeng diligan yung mga halaman natin like Sunday, Wednesday, Friday, Saturday, mga araw na may gawain po tayo sa church? Maraya sabihin natin, Pastor, di ba nandito ka sa araw ng Sunday, Wednesday, Friday, at Saturday? So bakit nalalanta at namamatay ang mga halaman? Especially kayo, Pastor, nagdidilig ng ating mga halaman. Well, dinidiligan ko po yan. Maraming pagkakataon lang na hindi ko na dinidiligan ng hoping na mapansin at magkaroon ng pagdidilig, no? Pusa wala sa atin. You may say, Pastor, bakit maraming hugasan? Hindi kayo naghuhugas. May mga pagkakataon, hindi po nakapaghugas. But yes, marami rin pagkakataon na ako naghugas na hindi ko kinailangan.
At umabot din sa inahiyaan ko na rin, minsan kahit napanisan na, no, nababad na binabaran, nababad na yung binabad, pati yung tubig na panis. I'm recording this message, no? So please, ang ating mga kapatid na hindi mo nakagalo, pakinggan mo rin yung mensahe nito. What sudden, no, at made Nehemiah cry dahil lamang ba sa wasak ng pader ng Jerusalem na sa panahon nila ay nagsisilbing shield o panangga laban sa kaaway, protection. But yes, more than that. What made Nehemiah cry, kung makikita natin sa kanya po panalangin. Yes, hindi lang siya nanalangin, he fasted. O, nag-fasting po siya. Again, simula verse 5, O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Magmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko kung nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan. Nilabag namin ang mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa. Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, napadpad man kayo sa pinakamalalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupain aking pinili upang sambahin ang puroon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at takas. Panginoon ko, Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpahin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyo kahabagan ako ng hari. So makita natin, no? Ang kinaiiyak o ang iniyak ni Nehemiah is not just because, no, wasak ang templo, kundi alam niya na ang Israel at bayan niya ay nagkasala sa Diyos. At ito ay pagpaparusa ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagsuway. And so he asked for forgiveness, he repented. At yes, sa uling bahagi ng kanyang panalangin, sa verse 11, O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang ninyong lingkod, iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. So, kanyang lapis po, no, na kinalungkot at kanya pong ikinaiyak dahil ang bayan ng Diyos ay wasak ang pader ng Israel at hindi ito karangal-rangal sa Diyos. Hindi ito karangal-rangal sa Diyos. Knowing that, no, alam ng mga karatig, no, bansa ng Israel na ang Israel, no, ay talagang pinakitaan ng Diyos, no, ng kanyang katakilaan, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang kamay. Again, sabi ko ng kapatid ni Nehemiah sa kanya sa verse 3, sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. At ang mga karatig, again, no, ng lugar po sa Israel, these were unbelievers, no, at mga worshipper ng mga Diyos-Diyosan. And so, sila, no, ang Israel ay nilalait ng mga unbelievers. And this, no, ang palalait po ng mga unbelievers sa Israel ay hindi nagbibigay parangal sa Diyos. Kaya naman, panalangin ni Nehemiah, Lord, nagnanais kami maparangalan ka. Kaya tulungan niyo kami, pangunahan mo kami. Yung mga tao kaya napaparaan mo sa church natin, napapansin ang ating simbahan, napapansin ang tuyot at patay nating halaman, ano kaya naiisip nila? Ano kaya naiisip nila? Ano kaya naiisip nila kapag isa pag ako pinagdidilig dyan at may mga dumadaan at may iba kilala ako na akong pastor dito, ano po kaya naiisip nila? No? Hindi ko po naisip na nai-impress po sila sa akin kasi nagpastor ako na nagdidilig.
palagay ko naiisip nila, at ganyan yung mga halaman doon sa Jerusalem, hindi nabubuhay, namamatay. So what made Nehemiah cry ay higit sa walang proteksyon ang mga kababayan niya dahil sa kapatid. Of course, he was concerned. But yes, higit sa lahat ay ang karangalan ng kararangal ng Diyos. Lord, hindi ka lang kapaparangalan. Alam ng mundo kung gaano ka katakila sa Israel, kung anong ginawa mo sa Israel. Pero ito, lantaran sa kapahamakan dahil wasak ang pader ng Israel. And if you will read the whole book ng Nehemiah, 13 chapters lang ito, at you will observe, may iksi lang ang chapter, so I ask you to read it, the whole book. Na si Nehemiah, he was consistent with all the challenges na kanyang kinaharap para ma-rebuild ang wall of Jerusalem, na hindi po siya nagpaawa. For one very clear reason, sapagkat ang nais niya maparangalan ng Diyos. Sabi ng isang komentary mo na nabasa ko, si Nehemiah was like reflecting, parang siya yung preview ng Panginoong Jesus. Na si Jesus na katawang tao, bumaba dito sa lupa, with all na kanyang ginawa, rejection ng kanyang pinangga, isipan pa siyang sila ulo, isipan pa siyang sinumpa ng Diyos, pero all the way hanggang sa krus, wala siyang ginawa kundi gawin ang kalooban ng Ama. Pagkat only once is mag-glorify at Ama. What keeps Nehemiah going, keep going, was his very reason, ikararangal ng Diyos, sa ikararangal ng Diyos. Nasa palasyo na siya, again, for sure, napakaganda ng kanyang kalagayan. He has the protection, he has to be kept healthy, dahil siya ang naghahanda ng inumin ng hari. So talagang siguro, supplied siya ng lahat ng sustansya to keep himself healthy. And don't be naman na share sila sa isang baso. Pero for sure, tinitiyak ng hari na siya ay healthy dahil siya naghahanda po ng inumin ng hari. But yes, napakaganda ng kanyang kalagayan. Yeah. He has to be contented, pero hindi siya nakontento dahil pinansin niya ang kalagayan ng Israel. And again, para sa karangalan ng Panginoon, dahil nilalapastangan ng Israel, nilalapastangan ang Diyos. Alala niyo si David. Mga araw-araw, naghahamon si Goliath. Pero si David, hindi ako papayag na napastanganin ng uncircumcised na ito ang Diyos na Israel. It's not really the Israel, kundi the God of Israel. And because sa pangatlo pang uling puntos, ang paggawa ni Nehemiah. Ang paggawa ni Nehemiah. So, ang pamumumus na Nehemiah, ang kanyang nag-response ay pag-iyak, at hindi lamang siya umiyak, pero siya ginawa. At ang una nga niya ginawa, siya ay nanalangin. Siya ay nanalangin. And you can see, of course, kung siya po ng plano, babasahin mo, again, basahin na lamang ninyo sa inyong pag-uwi kung paano niya in-execute ang plano na ito. But for sure, siya ay gumawa po ng pagpaplano. But I want you to see kung paano kumilos ang Diyos after si Nehemiah, hindi minsan, isang beses, kundi araw-gabi, nanalangin, nag-fasting, and see yung pagkilos ng Lord. Sa chapter 2 ng Nehemiah, let me read simula verse 1. Isang araw ng unang buwan, 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes, binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakita malungkot. Let me post, So, makita natin, talagang masiyahin, napakaganda ng kalagayan ng Nehemiah. Tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo ay wala ka namang sakit. Natakot ako kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan nito ay natubok ng apoy. Let me post again. So here, makita natin, maganda kalagayan ni Nehemiah.
No? Nabanggit pa niya ng hari, no, na si Artaxerxes, ka malungkot, wala ka namang sakit. So talagang marunong si hari Artaxerxes, no, kung paano may identify kung may sakit o wala. At yes, of course, no, sa pag-iingat niya, of course, para sa kanyang kalusugan. Pero again, nalulungkot ako sapagkat, verse 3, nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak, ang mga pintuan nito ay natupok ng kapoy. Verse 4, ano ngayon ang nais mo? Tanong ng hari, parang blank check. Ang gusto mo, ang gusto mo. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos. So bago siya magsalita, nag-usap siya ng panalangin. Nag-post sa Philip, no? Yes, kapag tayo ay nakaka-encounter, halimbawa, ng isang sitwasyon, whether na tayo ay natanong, o whether na tayo ay nakaharap sa isang the same sitwasyon, yes, you can pray, no? A little prayer. Again, look at Nehemiah, no? Hindi agad-agad mo sinabi ng hari, anong ngayon ang nais mo? Hindi excited na, ay, nais ko po, pwede umuwi, bigyan mo ko kahoy, naliko doon sa amin, patayo ko yung wall of Jerusalem. Hindi. Again, ang sabi ko, nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan. So, nag-usal siya, of course, ng short prayer. Dito 1 hour prayer sa harapan ng Artaxerxes. No. A very short prayer. Siguro, 5 words. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos, verse 5, sinabi ko sa hari, kung pahihintulutan po ninyo ako, kamahalan nais ko umuwi sa Huda upang itayo muli ang lungsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno. Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, so nandun ang reyna, gaano kakatagal roon at kailan ka babalik? Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na nabigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan. So, kita natin yung wisdom ni Nehemiah at yung kanyang mga pagpaplano. Gobernador ng lalawigan sa kanluran ng ilog ng Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asa, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga troso. Sino gumawa niya? Yung hari. No? Nagbigay siya ng utos. Padala mo ito si Nehemiah, no, ng permit para kumuha ng kahoy. Again, verse 8, gumawa rin siya ng sulat para kay Asa, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng buong ng templo. Sa padala ng lungsod at sa bahay ng aking titirahan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Kaya napansin po ninyo, sabi niya sa verse 8, ang lahat ng ito ay ginawa ng hari, ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Hindi niya sinabi, ang lahat ng ito ay ginawa ng hari, bakit hindi? Cupbearer na lang naman ako ng hari. Bakit hindi? Ako pa. Ganun kami ng hari. Again, cupbearer ako ng hari. Binigay ni Nehemiah ang credit sa Lord. And again, as he prayed, so verse 11, O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa iyo. So, he didn't get the credit. No? Hindi, minsan tayo, no? We pray, Lord, for your glory. Pero pag nandyan na, wala ko diyang palakpak. Pero si Nehemiah, very consistent. Again, nangyari kung simulat ito, obviously, nangyari na lahat ng ito. And so, sinasabi niya, no, lahat, marinig ko yung favor ng hari, kailan ka, kailan ka aalis, hanggang kailan ka, o ito, pamasahe, ito, permit, para pagkuha mo ng troso. Sabi niya, lahat ng ito, ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa akin, nakapere, hindi dahil sa akin, no, napatunayan sa hari ito, kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Sa chapter 2, Nehemiah, verse 17 to 18, pagkatapos sinabi ko sa kanila, kaharap nila dito ang kanyang mga kababayan, nakikita ninyo ang kalulus-lulus na kalagayan ng ating bayan, wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito.
itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Again, hindi niya in-out-picture si Lord. Binanggit niya yung pabor na binigay ng hari, pero binanggit niya una, lahat ng pabor ng hari, yun ay pagpapala ng Diyos. Kung paano ako, verse 18, pinagpala ng Diyos at kung anong sinabi sa akin ng hari.